Okay, so tulad po ng sinabi ko last week, we're going through an overview series ng mga books sa Bible. Pero hanggang Deuteronomy lang po muna tayo. Pero hopefully, ay matapos natin yung 66 books of the Bible. So kung titingnan niyo yung table of contents ng Bible ninyo, yung first 5 books ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. So in Genesis, yung overview ay natapos na natin matagal na panahon na, 2021 pa. Yung Exodus ay last week lang. So yung Leviticus ay ngayon, tapos the following weeks ay yung Numbers at Deuteronomy. So yung prayer ko, makita ninyo na bagamat overwhelming na pag-aralan yung 40 chapters ng Leviticus ng isang oras, at ngayon ay 27 chapters ng Leviticus, I pray na makita ninyo na ito ay essential, na magkaroon tayo ng big bird's eye view ng book ng Scripture. Makita ninyo na kung ano yung unique contribution ng bawat isang aklat sa Biblia sa mensahe or theology ng buong Biblia. So ngayon, pag-aaralan po natin ay Leviticus. If you are wondering kung bakit ito yung title ng book na ito, mainly ay dahil may mga bahagi dito na tungkol sa trabaho ng mga pari. At yung mga pari ay galing sa lahi ni Levites. Pero hindi lahat ng mga Levites ay mga pari. Pero syempre, yung laman ng 27 chapters na ito ay hindi lang tungkol sa mga pari. It's more than that. And so kung tatanungin ko kung ano ang paborito ninyong libro sa 66 books of the Bible, sigurado ako na walang magsasabi sa inyo ng Leviticus. Maybe, most probably. Kasi para sa iba, sinasabi nila na boring basahin yung Leviticus. Kasi walang mga exciting parts na katulad ng Exodus. Meron din naman, pero when you look at Leviticus 10, very exciting. Pero konti lang. So para naman sa iba, confusing basahin. Kapag babasahin niyo ito sa inyong Bible reading sa family at magtatanong yung mga anak ninyo tungkol sa mga dugo, tungkol sa mga sacrifices, tungkol sa mga sometimes weird na mga utos dito, ang hirap ipaliwanag sa kanila. And so, para din naman sa iba, medyo hindi sila comfortable na marinig yung yung sobrang strict ng parusa ng Diyos sa kasalanan, merong death penalty, na para bang lumalabas, parang sobrang stricto naman ng Diyos. Akala ko ba we are worshiping a loving God, pero parang hindi compatible yung version ni God sa Leviticus compared sa New Testament. And para naman sa iba, mukhang irrelevant sa panahon natin. Hindi na naman tayo magpapatay ng tupa at mag-aalay ng mga sacrifices. Wala naman tayong authority na igawad yung death penalty sa mga miyembro na nagkakasala sa church. So parang hindi siya directly applicable yung marami sa mga utos dito. Pero bakit kailangan natin na pag-aralan? So when you take a look at yung New Testament, and kung mapapansin niyo kung ilang mga passages, hindi lang mga passages, but yung idea, yung teaching sa New Testament na marami dyan ay galing sa Leviticus, na if you'll try to remove, wag niyo subukan na punitin yung Bible niyo. Pero if you'll just try to remove yung 27 chapters ng Leviticus sa Bible, I will guarantee you, maraming mga passages sa New Testament will not make sense. Hindi mo maintindihan kung bakit kailangan yung sacrifice na ginawa ni Christ. Kung paano maituturing na malinis ang isang kasalanan na marumi sa paningin ng Diyos. Kung paano natin maunawaan ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos. Kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan. So, karaniwan, hindi natin napapansin yung Leviticus na nandyan or nilalaktawan nating basahin. Katulad halimbawa ng di ba, halimbawa, mga kasama ninyo sa bahay. Araw-araw naman ninyong kasama. Pero minsan parang hindi na ninyo napapansin na mahalaga yung mga kasama ninyo sa bahay. Kasi parang andyan siya eh.
Yeah, pero sa oras na mawala, yung isang kasama niyo sa buhay, ma-realize ninyo what you're really missing. And so ganun din sa Leviticus. You will really miss a lot kapag pag-usapan natin yung gospel. So hindi lang isang libro sa 66 books of the Bible, yung Leviticus, dapat ma-realize din natin na ito ay karugtong ng kwento ng Exodus. Diba, kumbaga sa isang pelikula, sino sa inyong gusto na papasok kayo sa sinihan at kalagitnaan na yung inyong papanoorin? Diba? So gusto niyo na sa simula, para maintindihan ninyo yung buong pelikula. Diba? So kapag tinulugan mo yung bahagi ng Leviticus, so bantayan ninyo yung mga katabi ninyo, kapag tinulugan ninyo yung bahagi na ito, ibig sabihin, hindi mo maintindihan yung kahulugan o kahalagahan ng mga susunod na bahagi ng kwento ng Biblia. So, after 400 years of slavery sa Egypt, so mahalaga na pag-usapan natin Leviticus in that context, kung ano yung nangyari sa mga Israelites. So, after 430 years of slavery sa Egypt, pinalaya ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang paghatol sa Egypt at pagliligtas naman sa kanila. So we know the story. And mula Exodus 19 hanggang Numbers chapter 10, so buong Leviticus, kasama yung buong Leviticus, nandun sila sa Mount Sinai for almost 1 year. At doon ay ibinigay sa kanila ng Diyos yung kanyang mga utos. Ang Diyos, sabi sa Exodus 19, ay nakipagtipan sa kanila. At sinabi sa kanila yung terms of that covenant relationship. When you look at Exodus 19, verses 5 to 6, sabi ng Diyos sa kanila through Moses, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation." So yung question dito, yung Israel, paano sila magiging kingdom of priests? Paano sila magiging holy nation? Ano yung mga kailangan nilang gawin para matupad yung calling, o yung pagkakatawag, o yung identity na bigay sa kanila ng Panginoon? Yung sagot, nakasulat sa Leviticus. So very important sa kanila yung book na ito. And ito rin ay, we are also concerned dun sa sagot sa question na yun, kasi sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2, verse 9, na tayo ay a royal, yung church, a royal priesthood, a holy nation. So dapat concerned din tayo na tanungin, paano tayo mamumuhay in such a way na ma-fulfill natin yung identity at calling na binigay sa atin ng Diyos bilang isang royal priesthood at holy nation. And God is good. God is gracious. Kaya kinanta natin kanina yung, your words are wonderful. Kasi hindi hinayaan ng Diyos na for us to figure out on our own kung ano yung gagawin. Hindi sinabi ng Diyos, ito yung gusto ko para sa inyo, bahala na kayo na to figure it out kung paano gagawin nyo. No, nagsalita ang Diyos. May binigay siya ng mga instructions at paraan kung paano yun gagamitin. Kaya yung nickname na binigay sa first 5 books ng Bible, bukod sa tinatawag itong Pentateuch or 5 books, tinatawag din itong Torah. Yun ang Hebrew word for law or instructions. Kasi karamihan ay yung mga utos na binigay ng Diyos sa kanila sa Mount Sinai, kasama yung Leviticus. So when you look at Leviticus, kapag ganito yung maging perspective natin, look at verse 1, yung first verse, and then look at yung last verse. And then, tingnan niyo yung paulit-ulit na binabanggit sa mga sections na ito. Halimbawa, verse 1 and 2. Tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita. Tapos, all throughout Leviticus, paulit-ulit niyong makikita, sinabi ni Yahweh kay Moises, sinabi ni Yahweh kay Moises, sinabi ni Yahweh kay Moises. And this sa dulo, verse 34 ng Leviticus 27. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para sa sambayan ng Israel. So yung point, unmistakable. Salita ito ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos sa Leviticus. So mahalaga ito para sa Israel. Mahalaga din ito para sa atin, bagamat hindi directly tayo yung kausap, pero merong gustong ituro ang Diyos sa atin tungkol sa kung sino siya at kung paano tayo makipag-ugnayan sa Kanya.
And we need to thank the Lord for His word dito sa Leviticus. And just try to imagine, paano kung hindi nagsalita ang Diyos? Paano kapag hindi niya sinabi kung ano yung mga gusto niya? It will not be good for us. Buti na lang nagsalita ang Diyos. Kaya nga pagbabasahin mo yung Psalm 119, halimbawa verse 97, sabi niya, "Oh, how I love your law, Torah." Kasama yung Leviticus. Diba? Can we say the same thing? And ito yung prayer ko, na masabi natin, "Oh, how I love Leviticus." So paano mangyayari yun? Mangyayari yun kapag naintindihan natin mabuti, gaano ba kahalaga yung Leviticus sa storyline ng buong Biblia? At ano yung theological emphasis nito? Remember yung ending ng Exodus? Natapos na yung tabernacle, na gusto ng Diyos doon yung maging sentro ng pagsamba nila. Tapos, bababa yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan nila. Natapos na yung tabernacle. Tapos, bumaba yung presensya ng Diyos sa kalagitnaan nila. Is that good news or bad news para sa kanila? It's good news. Lalo na kung ma-realize natin na kapag malayo ang presensya ng Diyos, ay hindi yun makakabuti para sa kanila. Di ba? To be separated from God means death. Pero in a sense, yung pagbaba ng presensya ng Diyos sa kalagitnaan nila is also bad news for them. Bakit bad news sa kanila? Alam nila makasalanan sila. Natakot nga sila kapag magpapakita o kaya maririnig nila yung salita ng Diyos. So para sa kanila, it's terrifying to be in the presence of a holy God. So paano mangyayari na bababa yung presensya ng Diyos, lalapit sila sa Diyos, pero hindi sila namamatay? Yung sagot, Leviticus. So, ito yung basic structure ng Leviticus. So, nasa bulletin po ninyo, makita ninyo at least an overview kung tungkol saan yung bawat chapter na ito. Yung dalawang section ito, chapters 1 to 10, and then chapters 11 to 27. Yung 1 to 10 ay may kinalaman sa mga handog na gagawin nila, yung tungkulin ng mga pari. Makita natin sa verses 1 to 7, yung 5 klase ng handog na gagawin nila at anong gagawin ng mga Israelita na maghahandog, anong gagawin ng mga pari na tutulong sa kanila. And then verses 8 to 10, ay makita natin yung pagtatalaga sa mga pari at yung pagpapahalaga sa kanilang tungkulin. So nandito yung story, famous story, na yung dalawang anak ni Aaron, na si Nadab and Abihu, ay pinatay. Pinatay ng apoy ng Panginoon dahil nag-offer sila ng unauthorized fire sa Panginoon. And then so that's chapters 1 to 10. And then chapters 11 to 27 ay tungkol na sa paano sila mamumuhay. So yung una, paano sila makakalapit, sasamba sa Diyos. Yung 11 to 27, okay, paano sila mamumuhay o mabubuhay kapag kasama nila yung Diyos. Chapters 11 to 15, tungkol sa pagbubukod ng marumi, malinis, paano magiging malinis yung marumi. And then chapter 16 ay yung Day of Atonement. Yung chapter 17 to 25, tungkol sa mga utos, tungkol sa banal na pamumuhay. Sa chapter 17, tungkol sa lugar kung saan sila maghahandog, pinagbawal din dito yung pagkain ng dugo. Chapter 18, tungkol sa mga sexual relationship. Chapter 19, tungkol sa pagsamba at pagsunod sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Chapter 20, tungkol sa hindi pagtulad sa lifestyle ng mga tao sa lugar na pupuntahan nila. Chapter 21 to 22, tungkol sa kabanalan ng mga pare. 23 to 24, tungkol sa mga special na araw na isa-celebrate nila. And chapter 25, tungkol sa pagtrato sa mga may hirap. And then sa chapter 26, yung fourth section nitong part 2 ng Leviticus ay tungkol sa mga blessings and curses kapag susunod sila o kapag sila ay susuway. And then yung last chapter ay tungkol sa mga panata at mga kaloob kay Yahweh. So that's Leviticus, 27 chapters. So mahalaga na malaman natin kung hindi lang kung ano yung structure, kung ano yung content ng Leviticus, mas mahalaga na maintindihan natin ano yung mensahe ng Diyos para sa atin. Ano yung theological message para sa atin. Ano yung practical application para sa atin. And so in line with that, I will attempt to answer from Leviticus 2 major questions. First question,
Paano makakalapit ang mga makasalanan sa isang banal na Diyos? Nasa first part yung majority ng answer. And the second question, paano dapat mamuhay tayo na kasama ang isang banal na Diyos? Nasa second part, yung majority din ng sagot dyan. But before we dive in, doon sa mga sagot doon sa dalawang tanong na yon, mahalaga ma-realize natin muna na bakit mahalaga? Why is it important? Now, we are asking those two questions. Una, we need to realize na ito ay tungkol sa covenant relationship. Mahalaga na makita natin yung mga utos ng Diyos dito ay binigay sa kanila dahil meron na silang relasyon sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa ano yung duties na kailangan nilang gawin, ano yung checklist, ano yung to-do, na kapag na-check nila ay okay na sila. Tungkol ito sa kahalagahan ng relasyon na meron sila at tayo sa Diyos. Kaya paulit-ulit mo babasa, halimbawa sa Leviticus 19, 1-18, yung sinasabi ng Diyos, ito yung utos, sasabihin niya, I am Yahweh. And then sabi niya sa chapter 19, halimbawa verse 4, verse 10, I am Yahweh, your God. Gagawin niyo ito dahil ako si Yahweh na inyong Diyos. Gagawin niyo ito because we are in a relationship. So yung yung statement na yun nakakabit sa mga utos niya. So, ibig sabihin, hindi concern lang ang Diyos na gawin natin yung mga duties or responsibilities natin. Kasi pwede natin gawin yung pinapagawa ng Diyos. Pero kung wala yung context ng relationship kay God, baliwala yung anumang attempt natin na sumunod sa Kanya. It is not true God-pleasing obedience if we are not in relationship with God. Pangalawa, so mahalaga yung dalawang tanong na ito dahil kung ito ay tungkol sa relasyon ng Diyos at tao, so binibigyan ng dalawang questions na sasagutin natin kung ano ba yung Diyos, ano ba yung tao. Kasi kung makikilala mo kung sino yung Diyos, kung sino yung tao, sabi nga ni John Calvin, sa first lines ng kanyang Institutes of the Christian Religion, na yung karunungan ng tao ay nanggagaling sa tamang pagkakilala sa Diyos at tamang pagkakilala sa tao. Kapag mas nakikita natin yung kung sino yung Diyos, ito pala ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos, ibig sabihin nakikita ngayon natin yung kung sino tayo bilang mga makasalanan. Nakikita natin kung gaano kalaki yung agot natin kung ikukumpara sa Diyos. So, ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan. And it's obvious all throughout Leviticus. So, lahat ng lalapit sa Kanya, ibig sabihin, dapat din ay banal. Kung hindi, delikado. Kaya yun yung third, ikatlong bagay na dapat nating tandaan as we answer these two questions. It is a matter of life and death. I'm not exaggerating. Kapag sinabi ko na yung two questions na sasagutin natin ngayon is a matter of life and death. Sa dalawang bahagi ng Leviticus, merong dalawang narrative or stories na nagpapatunay nito. Sa Leviticus 10, yung dalawang anak ni Aaron, sina Nadab and Abihu, na pinatay ng Diyos sa pamagitan ng apoy dahil nag-offer sila ng unauthorized fire. Ibig sabihin, hindi naman sinabi ng Diyos na gawin ito, pero ginawa nila. And so, yung mga utos sa Leviticus ay isinulat para sundin nila. Sabi sa Leviticus 8:35, para hindi sila mamatay. So kung hindi nila gagawin, ibig sabihin, mamamatay sila. Hindi lang ito para sa mga pare, ito ay para sa mga ordinaryong tao. Kaya pagdating sa chapter 24, merong isang story doon tungkol sa isang lalaki, half Israelite at half Egyptian, na nilapastangan yung pangalan ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh na ang parusa sa kanya ay babatuhin hanggang mamatay whoever blasphemes the name of the Lord. Ganun kabigat yung parusa. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. We know that. Romans 6:23. And sabi sa Leviticus 18:5, pero ang sino mang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. So, keep those three things in mind habang sinasagot natin yung dalawang questions na ito. Covenant relationship, yung laki ng agot natin sa bilang makasalanan sa Diyos na banal, at yung danger kapag hindi tayo susunod sa mga utos ng Diyos.
First question. Paano makakalapit ang mga makasalanan sa isang banal na Diyos? Nakita na natin yung sagot dyan sa Exodus. So it's not surprising for us na ito rin yung sagot sa Leviticus. So may mga blanks sa handout ninyo. So sagutin natin yung dalawa. So yung unang sagot ay sa pamamagitan ng sakripisyong handog, sacrifices. Pangalawang sagot ay sa pamamagitan ng paring mag-aalay ng handog. So kailangan ng pare as mediator, kailangan din ng offerings sa paglapit sa Diyos. So yung una, sa pamamagitan ng sakripisyong handog o mga sacrifices, mga offerings. So obvious sa first 7 chapters na non-negotiable at kailangan yung paghahandog. Kaya nagbigay ang Diyos ng instructions na, okay, para sa sino man na magbibigay ng offerings, ganitong gagawin ninyo. Anong klaseng offering? Ito ba ay hayop? Ito ba ay galing sa inyong inani? So merong 5 klaseng offerings. Burnt offerings, grain offerings, peace offerings, sin offerings, at guilt offerings. So iba-ibang klase yan. Hindi natin isa-isahin kung ano yung pagkakaiba nun. So makikita natin sa dulo ng chapter 7, yung summary ng law na ito na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero yung pinaka-point dito, bakit may mga offerings? Kasi sinasabi ng Diyos na hindi ka pwedeng basta-basta makalapit sa Diyos na banal na walang inihahandog na sacrifice na kailangang patayin para ikaw ay hindi mamatay. So mayroong substitute na sacrifice sa bawat makasalanan. Kahit na yung kasalanan nila ay sinasabing unintentional. So yung point dito, mayroong itinakdaan Diyos na paraan para sila ay makalapit sa Diyos. Mayroong tinakdaan Diyos na paraan para yung mga tinuturing na ceremonially or ritually unclean ay maging malinis kapag lapit nila sa Diyos. Mayroong mga sacrifices na gagawin. And so maraming mga sacrifices ay involved yung pinapatay na hayop. Di ba? So ibig sabihin, mayroong dugo. At kapag naamoy mo yung kinakatay na hayop, masarap bang amuyin? Siyempre hindi. Di ba? Pero sabi ng Diyos, yung mga sacrifices na yun, paulit-ulit ito dun sa first 5 chapters. It's a pleasing aroma to Yahweh. It's pleasing to God to accept those sacrifices. So mayroong mga pare na tutulong sa mga Israelita para maghandog ng mga sacrifices na yun. Imagine kung gaano karaming hayop yung pinapatay nila araw-araw para patawarin sila sa kanilang kasalanan. So mahalaga yung role ng pare. So ito yung pangalawa. Kasi yung pare yung mag-aalay ng handog. So malinaw dito na hindi pwede na mag-initiate lang yung isang Israelita, tapos siya yung maghahandog, tapos walang assistance ng pare. So non-negotiable yung pare. Halimbawa, Leviticus 5:16. So yung tupa dadalhin sa pare upang ialay bilang handog na pambayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. Kaya na dinetalye sa chapter 6 to 7, ito yung gagawin ng mga pare dun sa mga 5 sacrifices or offerings na yon. And then chapters 8 to 9 ay tungkol sa kanilang ordination o consecration ceremony. So makita natin dito na yung mga pare ay merong napakahalagang tungkulin sa Israel bilang go-between ng Diyos at ng tao. Hindi pwedeng ang tao ay lumapit sa Diyos na walang handog at walang pare na tagapamagitan. And so, at the end of chapter 9, makita natin kung anong mangyayari kapag ginagawa ng mga tao yung sinasabi ng Diyos na sacrifices, kapag ginawa ng pare yung pinapagawa ng Diyos. Look at chapter 9, verses 22 to 24. This is a very good story. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ng mga tao. Pagkatapos, bumaba siya mula sa altar na pinaghandugan niya. Sina Moises at Aaron ay pumasok sa tabernacle. Paglabas doon, binasbasan nila yung mga tao at nakita ng lahat ang manining na kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi sila namatay because of that offering. Sa harapan niya, nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin, pati ang taba na nasa altar. Na makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatira pa sa pagsamba sa Diyos. This is a day of rejoicing. Dahil nakalapit sila
So, nakita nila yung presensya ng Diyos na hindi sila namamatay because of those sacrifices. And baliktad naman yung nangyari. Pagdating ng chapter 10, na 2 pare yung namatay dahil sa pagsuway nila sa utos ng Diyos. God is making a point na yung mga pare ngayon may responsibility na ituro sa mga tao na sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero kung sila pa yung mangunguna sa pagsuway sa Diyos, malaki yung pananagutan nila sa Panginoon. Pati mga pare, ibig sabihin, pati mga pare, may kasalanan din. Kailangan din nila yung atonement. Kailangan din may magbabayad ng kasalanan nila. So, maliwanag dun sa first 10 chapters na bawat tao, bawat isa sa kanila ay makasalanan at kailangan merong ihandog para sa kasalanan ng bawat isa sa kanila. And so, mga individual sacrifices yon. Pero pagdating naman sa Leviticus 16, yung tungkol sa instructions sa Day of Atonement, ito ay pang buong bansa na. Panglahatan na ito, hindi pang individual sinners. Ibig sabihin, lahat sila ay makasalanan, walang exempted. So ano yung Day of Atonement? Yung Day of Atonement ay gagawin nila every year. Doon sa tabernacle, merong dalawang kwarto, yung holy place at yung most holy place na hahati ng isang kortina. Doon sa most holy place, nandun yung Ark of the Covenant, nandun yung mercy seat sa ibabaw ng Ark of the Covenant, nandun sa loob nun yung 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng 10 Commandments. Walang sino mang pwedeng pumasok doon sa kwarto na yan. Si Aaron lang, yung high priest. Pero hindi pwedeng pumasok si Aaron kahit anong araw na gusto niya. Once a year lang. Kung ano yung araw na itinakda sa kalendaryo ng Panginoon. At hindi siya pwedeng basta-basta lang pumasok doon. Dahil makasalanan siya, kailangan niya mag-offer din ng sacrifice para sa sarili niya. So meron ding hayop na papatayin. Yung kamay niya ay ipapatong niya sa hayop na yon to identify na yung kasalanan niya ay ililipat, aakuin ng hayop na papatayin. So bago siya pumasok dun sa most holy place. And then bago yon, merong 2 kambing. Merong 2 kambing na gagamitin. Yung isang kambing ay papatayin as a burnt offering or sin offering para sa kasalanan ng buong Israel. So ipapatong ng pare yung kanyang kamay as symbolic na lahat ng kasalanan ng Israel ay inaako nitong kambing na ito. So papatayin, tapos yung dugo nun ay iwiwisik dun sa mercy seat. Yung isang kambing, anong gagawin doon sa isang kambing? Yung isang kambing ay palalayasin o papakawalan. Ang sinasabi, giving a message, your sins are taken away. Malayo na sa Diyos. At hindi na makakahadlang yung kasalanan ninyo sa paglapit sa Diyos. Leviticus 16:21-22. So doon nakasulat yon. So this is a picture ng penal substitutionary atonement. Na ang realidad ay alam natin na walang iba kundi si Kristo. Siya yung punong pare na naghandog ng hindi hayop, kundi ng kanyang sarili para sa ating mga makasalanan. Siya yung parehong priest at sacrifice. So maliwanag yan, kaya pagka may mga sermons tayo sa Exodus, sa Hebrews, ay makita natin yung role ni Christ as a priest na nag-offer ng kanyang sarili as a sacrifice. Makita natin yan next week. And then sa chapters 9 and 10 ng Hebrews, penal substitutionary atonement. Penal kasi merong penalty sa kasalanan natin. At si Kristo yung umako ng penalty na yon. Substitutionary, dahil sa halip na tayo yung mamatay, siya yung pinatay. At dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay. And atonement, dahil yon yung naging paraan para maalis yung kasalanan natin, para tayo ay may balik sa magandang relasyon sa Diyos. That's the meaning ng penal substitutionary atonement. At yung ginawa ni Kristo, hindi katulad ng ginagawa ng mga pare, paulit-ulit, araw-araw, taon-taon na sacrifices, napakaraming mga hayop ang pinapatay. Yung ginawa ni Kristo ay minsanan lang, unrepeatable.
at hindi na kahit kailan mauulit. Yun ay sapat na. At yung ginawa ni Kristo ay hindi lang tulad ng mga burnt offering na ginagawa sa para sa isang tao, hindi lang tulad ng sa Day of Atonement na ginagawa para sa isang bansa. Yung ginawa ni Kristo ay para sa buong mundo, the Lamb of God. Sabi sa John 1:29, who takes away the sins of the world. So hindi na kailangan yung paulit-ulit na sacrifices. Sapat na yung ginawa ni Kristo. Hindi na natin kailangan na iba pang high priest. Sapat na si Kristo. Wala na tayong kailangan pang iba. And when we realize that, di mo masasabi mo rin na, oh, how I love Leviticus. Dahil mas nakikilala ko si Kristo kapag nakikita ko kung ano yung ibig sabihin ng Leviticus. Lahat tayo marumi dahil sa kasalanan natin. When you look at Leviticus 13, meron itong mga itinuturing na marumi. Ceremonially or ritually. Hindi ibig sabihin na kapag itinuring ka na marumi, yung mga dinudugo, o kaya yung bagong panganak, o kaya yung may sakit sa balat, yung tinatawag nila ng mga ketongin o mga lepers. Ibig sabihin, ceremonially or ritually unclean sila, hindi sila pwedeng lumapit sa Diyos. Pero merong way para sila ay maging malinis, ceremonially or ritually. And this is a picture nung spiritual or moral na karumihan natin na kailangan ng spiritual and cleansing galing sa Diyos. O galing kay Kristo. Do you remember in story sa Matthew chapter 8? Na mayroong isang ketongin na lumapit kay Jesus. Tapos lumuhod siya kay Jesus. Nagmamakaawa siya. Lord, if you will, you can make me clean. And then anong ginawa ni Kristo? Imagine yung shock ng mga nakakita sa Kanya nung hinawakan ni Kristo yung ketongin. Na para sa kanila, hinawakan mo yung marumi, ikaw rin ay magiging marumi. And that's Christ, the perfectly holy one. But He's not contaminated by our sinfulness. Hinawakan siya ni Jesus. Ang sabi sa kanya ni Jesus, I will be clean. Maging malinis ka. Malinis ka na. Lahat tayo marumi. Lahat tayo makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat. So anong kailangan natin para malinis? We cannot cleanse ourselves. Ang kailangan natin ay lumapit kay Kristo. At siya yung hahawak sa atin. Hindi siya nandidiri sa karumihan natin. He cleanses us from all our dirts. At sasabihin niya sa atin, you're clean. By faith in Him, He declares to us, you're clean. So ibig sabihin, may mga times na sobrang nandidiri tayo sa sarili natin dahil sa kasalanan natin. Or narinig natin sa ibang tao na nandidiri sila sa atin because of our past sinfulness or even yung mga present na mga struggle natin sa kasalanan. But this is the good news of the gospel. Sinasabi sa atin ni Christ, you're clean. Malinis ka na. And you're free na lumapit sa Diyos. And yun yung most important word na marinig natin. Ano mang marinig natin na salita galing sa ibang tao, yung word ng gospel overpowers ano man yung salita na sabihin sa atin ng mga tao. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. That's the first question. Paano makakalapit ang isang makasalanan? Tulad mo, tulad ko. Sa pamamagitan ng isang pari, ng isang handog, walang iba kundi si Kristo. So kung hanggang ngayon ay hindi ka pa lumalapit kay Kristo. Even our children, we plead for our children. You come to Christ. You need Christ. So yung second question is also very important. Paano dapat mamuhay ng kasama ang isang banal na Diyos? Because of Christ, malapit ka na sa Diyos. Na-restore na yung relationship natin sa Diyos. Pero we also need to ask, how should we then live our lives? Pwede ba natin sabihin na, okay, ligtas na ako. I can live whatever way I want. However way I want. So yung long answer dun sa question na yon, basahin niyo yung chapter 11 hanggang chapter 27 ng Leviticus. Actually, I encourage you, basahin niyo yung buong Leviticus. Yung short answer, nasa 11
44 to 45. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayo maging banal sapagkat ako'y banal. 19:2. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. So yung utos na yun, obviously, hindi lang ito para sa mga Israelita. Ito ay para sa lahat sa atin na iniligtas ni Kristo. And that's why we read kanina, 1 Peter chapter 1. Kasi binanggit doon ni Peter yung Leviticus 19:2. Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Magpakabanal kayo dahil ang Diyos ay banal. Dahil ang Diyos ay banal at kasama natin, we are in the presence of a holy God. So ibig sabihin, dapat rin tayong mamuhay ng may kabanalan na katulad niya. Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil sa kabanalan natin. We don't want to give yung impression sa mga tao sa labas ng church na yung dahilan bakit tinanggap tayo ng Diyos, iniligtas tayo ay dahil sa sarili nating kabanalan. No, that's not the gospel. Hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil sa kabanalan natin. Iniligtas tayo ng Diyos para mamuhay tayo ng may kabanalan. And so that's yung summary answer doon sa tanong na paano tayo mamumuhay. Be holy because God is holy. Pero para mas matutunan natin, ano ba yung tinuturo ng Leviticus about holiness, about sanctification, ay magbibigay ako ng 5 sagot na bahagi ng sagot na yun. Okay, number 1. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga. So yun yung blank sa handout ninyo. Pagpapahalaga sa kaligtasang tinanggap na natin. So mahalaga na ito yung una. Bago pa man natin pag-usapan, ano ba yung kailangan natin gawin? Alalahanin muna natin kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Kasi when we talk about holiness, when we talk about sanctification, di ba minsan nangibabaw sa atin, ano yung kailangan natin gawin? Siyempre, may tayong gagawin. Pero, pansinin ninyo na yung mga utos sa Leviticus, marami sa mga utos na ito ay nakakabit. Yung bang gawin niyo ito, kasi ito yung ginawa ng Diyos para sa inyo. I'll give an example. Yung sinabi sa Leviticus 11:45, yung binasa natin kanina, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Magpakabanal kayo dahil itong ginawa ko sa inyo. Dahil itong ginawa ko sa inyo, magpakabanal kayo. Nakita na natin yan sa prologue ng 10 Commandments. Right? Pinaalala sa kanila yung Exodus. And then, paulit-ulit to. Hindi lang ito sa mga sobrang major na mga commandments. Even yung mga commands na parang sa tingin natin ay maliit na bagay lang. Halimbawa, yung paggamit ng timbangan na dapat ay tama yung sukat. May mga nagtitinda sa palengke, ha? Leviticus 19:36, ang inyong timbangan, kiluhan, sukatan ng harina, sukatan ng asukal, ng bigas, kung anong tinitinda ninyo, at sukatan ng langis ay kailangan walang daya. Ako ang nag-aalis sa inyo sa Ehipto, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Nakita ninyo? Isa pa. 22:32 to 33. Huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan. Bakit? Ako naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. And then, tungkol sa pagpapautang. Makinig mabuti. Verse 37-38 ng chapter 25. Huwag ninyong patutubuan ng pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang ibigay sa inyo ang Kanaan at upang maging Diyos ninyo. 3 examples lang yan. Read Leviticus, paulit-ulit ninyong maririnig ninyo. Yon. And I think itong first answer na ibinigay ko, ang isang reason bakit ipinagbabawal sa kanila ang pagkain ng dugo. Nako, kakain pa lang namin ng dinuguan doon sa birthday ni Kathleen last Friday. Chapter 17 verse 11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. So sinabi yun, hindi para pagbawalan tayo na kumain ng tinumis o sarkele. Sabi sa Mark 7 verse 19, ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Wow! Sasayan ninyo.
Baka favorite verse ninyo yan. Pero yung mga alagaan naman ninyo yung sakit, yung kalusugan ninyo, hindi ibig sabihin na bahala kayo kung gusto nyo kainin lahat ng gusto ninyo. We don't abuse that. So ang point dito, bakit sa kanila pinagbabawal yung dugo? Pagkain ng dugo. So yung point dito, kailangan ipaalala sa kanila palagi yung kahalagahan ng dugo dahil yun yung ginagamit sa sacrificial, sa mga offerings na pantubos sa kanilang kasalanan. So yung point sa atin, if we are to live holy lives, kailangan palagi nating alalahanin kung anong ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya lagi niyo maririnig yung gospel sa mga pagtuturo sa church. Kaya meron tayong Lord's Supper. Kaya we are singing the gospel. Kaya we are talking about the gospel sa mga conversations, sa evangelism, sa discipleship. Para ipaalala sa atin na growing in holiness ay hindi lang pagsasabi sa sarili natin o pagsasabi sa dinidisciple natin or binibigyan natin ng counseling, itong gawin ninyo, itong gawin niyo mag-asawa, itong gawin ninyo sa inyong mga anak. We cannot grow in holiness kapag puro gawin ninyo ito, wag ninyo itong gawin ang lagi naririnig natin. We're growing in holiness when we remember the gospel over and over again na siyang motivation at power na kailangan natin. So bakit tayo nag-struggle? Sa pagmamahal o pagpapatawad. Kasi nakakalimutan natin kung paano tayo minahal at pinatawad ng Diyos. That's why we need to remember the gospel. That's number 1. Number 2, paano tayo mamumuhay? Pangalawa, sa pamamagitan ng pagbukod sa anumang bagay na makapagpaparumi sa atin. So isa sa basic ideas ng holiness, ang ibig sabihin ay being set apart or paghihiwalay o pagbubukod sa mga bagay na marumi. Dahil alam natin na ang Diyos natin ay banal, ibig sabihin siya ay nakabukod, siya ay nakahiwalay sa anumang marumi, anumang masama, anumang kasalanan. Ibig sabihin, ganun din yung gusto ng Diyos sa atin. Binasa natin kanina, 11:44. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili. Kaya meron chapter 11, chapter 15, para matutunan nila kung paano gagawin yon. Kaya yung trabaho ng mga pare, sabi sa 10 to 11, ay ituro sa mga tao ano yung malinis, ano yung marumi. Kaya merong 5 chapters sa Leviticus 11 to 15 na nagdedetalye kung paano nila iiwasan yung marumi at kung naging marumi sila, paano sila magiging malinis, ano yung kailangan nilang gawin. And kapag binabasa ninyo ito, parang, syempre magtataka tayo, paano ba naging marumi? Bagong panganak, naging marumi. Meron lang sugat, naging marumi. O kaya ay nadikit sa isang patay, ay naging marumi. Okay, so, hindi ko na didetalyehin ang lahat ng mga possible explanations. Hindi rin naman nagkakasundo yung mga Bible scholars kung ano yung tinuturing na marumi. Alam ba sa pagkain? Bakit marumi ito? Bakit ito malinis? So, most likely, it's not a matter of health. It's not a matter of hygiene. It's not a matter of diet. And of course, hindi naman ibig sabihin naging arbitrary lang yung Diyos. Basta, ito gusto ko marumi, ito gusto ko malinis. So yung point dito, para matutunan nila, para meron silang araw-araw na paalala na yung mga dapat nilang paghiwalayin ay paghiwalayin nila at wag nilang pagsasamahin yung ayaw pagsamahin ng Diyos. That sin is never compatible with a life of holiness. Kaya inuto sa kanila yung chapter 18, verse 3. Kasi pagpunta nila dun sa Canaan, they will be tempted na makipagrelasyon sa mga tao doon. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan nila. Gayahin yung lifestyle nila. And we are faced with the same temptation. Yung mga kabataan natin na gayahin yung lifestyle ng mga non-Christians. At kahit tayo ng mga adults na gayahin yung trend sa society natin. Sabi sa 18 verse 3, huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinirhan. At huwag din ninyong gagayahin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Canaan. Yung pinanggalingan ninyo, yung pupuntahan ninyo, huwag kayong lalakad ng ayon sa mga alituntunin nila. At para maalala nila yon, sabi ng Diyos sa 19:19,
Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na hindi nito kauri. Yung crossbreeding. Huwag din kayo maghahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang bukid. Huwag kayong magsusot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. We're all guilty sa mga damit na suot natin. So, what's the point? Yung point, to be a visual reminder sa kanila na kayo ay isang uri, special na bayan. You're a holy nation. At hindi dapat haluan ng karumihan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Romans 12:2. And then 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16. You listen carefully. Lalo na if you're tempted na makipagrelasyon sa mga hindi Kristiyano, or if you're in that relationship right now, except if you're married. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. You're different. We are a holy nation. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Anong kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kayo ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, ginamit ni Paul, yung Leviticus 26 verse 12. Mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Do we want to have that kind of relationship with God? Then, bumukod tayo. Bumukod tayo sa anumang bagay na makapagpaparumi sa atin. Number 3. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Lahat. Hindi ito selective obedience, but total obedience. Kasama yung pagkakaroon ng purity sa mga relationships. Yung when you look at Leviticus 18, very high yung sexual ethic dito. Na hindi katulad ng mundo natin na sinasabi na, basta gawin mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung makapagpamasaya sa'yo. Hanggat hindi ka naman nananakit na ibang tao, just enjoy your life. No. Kasama dito yung pagmamahal sa kapwa. Love your neighbor as yourself, na sabi ni Christ, na second greatest commandment, actually galing sa Leviticus 19:18. So love your neighbor. Kasama dito yung pagmamahal sa magulang. Read Leviticus, makita ninyo yung mga command tungkol sa paggalang sa magulang. Parelasyon sa asawa, sa mga anak, sa mga matatanda, sa mga may hirap, sa mga dayuhan, sa mga alipin, sa mga may utang, sa mga bingi, at iba pa. So sino yung kapwa na mamahalin natin? Everyone. Na meron tayong pagkakataon na gawan sila ng mabuti at ibigay sa kanila anumang may tutulong natin para madama nila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. And it's easy to say we love others, pero nakikita ba yung pagmamahal na yon sa mga practical na bagay? Halimbawa, 23:22. Inutos sa kanila ng Diyos sa mga magsasaka, sa mga may-ari ng bukirin, na kapag aanihin nila, huwag nilang sasagarin. Bakit naman? Sayang naman yung iba. Ito yung dahilan. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag ninyong puputulin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. You remember yung story ni Ruth? Kaya siya nakakakuha doon sa bukirin ni Boaz dahil may mga itinira para sa mga mahihirap at mga dayuhan. So, ibig sabihin, yung kabanalan natin ay dapat na makita sa practical na paraan sa bawat bahagi ng buhay natin. Hindi lang kapag nandito tayo sa loob ng church. Pagbalik natin sa bahay, sa mga kasama natin sa bahay, pagpunta ninyo sa eskwelahan, pagpunta ninyo sa opisina, o kapag sa pagninegosyo ninyo, o sa pamamalengke, o sa kahit sinong kasama ninyo, anumang oras, anumang araw, we live lives of holiness sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Number 4. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa laki ng pagkakaiba ng consequences o kahihinatnan ng pagsunod at pagsuway. May mga times na hindi na natin pinag-iisipan kung ano yung magiging resulta ng ginagawa natin. Basta ginagawa lang natin kung anong gusto natin gawin. So makakapamuhay tayo na may kabanalan, hindi lang kapag titingnan natin yung ginawa ng Diyos sa atin in the past,
Kundi kapag titingnan din natin kung ano yung mangyayari kapag sumunod tayo sa Diyos o hindi tayo sumunod sa Diyos. Merong warning na consequences, meron ding promises ang Diyos na consequences. Kaya nagbigay ang Diyos ng warning sa kanila. Kapag tinularan nila yung mga taga-Canaan, sa pagsuway nila sa mga utos ng Diyos, sinabi ng Diyos sa 18:28-29, matutulad din sila sa mga taga-Canaan na palalayasin sa kanilang lupain at ititiwalag sa covenant community ng Diyos. When you look at chapter 20, yung iba sa kanila ay papatawan ng parusang kamatayan kapag inalay nila yung anak nila sa mga Diyos-Diyosan o kapag sinumpa nila yung kanilang magulang o sino mang guilty ng sexual immorality tulad ng adultery, incest, bestiality at homosexuality o sino mang nagtrabaho during the Day of Atonement. Chapter 23 verse 30. And when you look at yung dulo ng Leviticus, pagdating natin sa Deuteronomy, titingnan ulit natin ito. Leviticus 26, meron dong listahan ng mga blessings and curses. Kapag sumunod sila, ano mangyayari? Sabi ng Diyos, pasasaganahin ng Diyos yung mga ani nila. Ipagtatanggol sila sa mga kaaway nila. At higit sa lahat, they will enjoy their relationship with God. Verse 11, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ang point, mayroong blessing sa pagsunod sa Diyos. Kapag susuway sila, sinabi naman ng Diyos, iba't ibang sakuna, iba't ibang sakit yung mararanasan nila. Sasalakayin sila ng mga kaaway nila. Magugutom sila. Palalayain sila sa lupain nila at Diyos mismo ang makakalaban nila. So ngayon, hindi ibig sabihin na kapag binibless tayo ni Lord, ay we're living an obedient life. Hindi ibig sabihin kapag marami tayong pagsubok sa buhay, hindi ibig sabihin na mayroon tayong mga pagsuway na ginawa sa Diyos. Maybe, maybe not. Tandaan natin na ito ay binigay sa Israel under the old covenant. Pero kahit na sila ay sumuway sa Diyos, andun pa rin yung mercy. Andun pa rin yung covenant faithfulness ng Diyos. Nangako pa rin ng Diyos sa kanila, hindi mawawala yung awa ko sa inyo. Hindi mawawala yung katapatan ko sa sinumpaan kong pangako sa inyo. But because we are under the new covenant, ibig sabihin eksakto na kung ano yung blessing sa kanila, yun din yung blessing na matatanggap natin. Na don't expect na lahat ng may negosyo ay magpa-prosper yung business ninyo. Don't expect na kapag may sakit kayo ay automatic gagaling kayo kapag sumunod kayo sa Diyos. So these are promises na not necessarily sinabi sa atin. Pero alam natin na dahil kay Kristo, lahat ng pagkapala ng Diyos ay dumadaloy sa atin. At yung mga curses, meron tayong, hindi natin kailangan dapat katakutan dahil inako na ni Kristo yung sumpa na nararapat sa atin dahil sa ating pagsuway. Pero it's also an important point for us to remember na yung, generally speaking, yung pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, merong mabuti na may dudulot sa atin. Pero yung pagsuway na sa atin sa mga utos ng Diyos, yes, kapag nagsisi tayo, humingi tayong tawad sa Kanya, we will be forgiven because of Christ. Pero hindi pinangako ng Diyos na hindi tayo magsasuffer dun sa ilang mga consequences ng mga kasalanan na ginawa natin. So that's number 4. Always keep that in mind. Mabuti ang pagsunod sa Diyos. Kahit kailan, hindi makakabuti sa atin ang pagsuway sa utos ng Diyos. Awa lang ng Diyos that He can turn bad things into good for us. Number 5. Last. Sa pamamagitan ng ibayong pagpapahalaga sa mga araw ng sama-samang pagsamba. Saan galing yun? Bakit mahalaga yun sa buhay natin? As we live life na kasama ang Diyos. So kasama yung sa banal na pamumuhay na mga Israelita yung paglalaan ng oras para alalahanin yung mga banal na araw. So tinatawag ito na holy days. Just look at Leviticus 23. Inisa-isa ko ano yung mga holy days o holidays para sa kanila. Pero sa ating pag-holiday,
Yay, holiday, walang pasok. Pwede tayong magbakasyon. Pero yung mga holidays na ito, ay hindi lang araw na bakasyon o relax lang sila. Ito yung araw na ilalaan nila para sa pagsamba sa Diyos. Para maalala yung ginawa ng Diyos. Para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Look at chapter 23. Merong weekly Sabbath. Every week. Merong annual Passover. Nakita na natin yan sa Exodus. Annual din yung Feast of First Fruits. Feast of Weeks or yung Pentecost. Feast of Trumpets. Day of Atonement. Feast of Booths. So yung magtatayo sila ng mga tolda. Kahit may bahay na sila, gagawa pa sila ng tent para maalala nila yung 40 years of wandering nila sa wilderness. And Sabbath year. Every 7th year. Isang taon na hindi tataniman yung kanilang lupain. And Day of Jubilee, every 50 years. Napatatawarin lahat ng utang, palalayain lahat ng alipin. It's a day of celebration. It's a day of freedom para sa kanila. Of course, we don't observe yung mga feasts na ito, pero ibinigay sa atin ng Diyos yung araw na ito, every Sunday, every Lord's Day, when we gather for worship para sumamba sa Panginoon, para magpasalamat sa Kanya, to give our offerings as a way of thanksgiving sa ginawa ng Panginoon, para makinig sa salita ng Diyos, to celebrate the Lord's Supper, para maalala yung pagliligtas sa atin ng Panginoon. And so, tama na mamuhay tayo na may kabanalan araw-araw. But especially, we set apart this day as a holy day. Without compromise. I'm really saddened na maraming mga Kristiyano, and even some members ng church, may mga times na mas nagiging mahalaga yung araw ng bakasyon kasama yung pamilya. That's important. But this day is more important than anything na gagawin natin. Kahit anong assignment na ibigay sa inyo ng teacher ninyo, o anong project ibigay sa inyo sa trabaho. That's not more important. This is a holy day. So we make it a habit to come every Sunday as we are able. Maliban na lang kung hindi na tayo talaga makabangon sa higaan natin. Maliban na lang kung nagpuyat ka siyempre kapag Sabado. Paano ka makakabangon talaga? So we come every Sunday. Hindi lang sa oras na gusto natin. Sa oras na kailangan. So, nasagot na natin yung dalawang questions. Kapag tatanungin kayo, can you answer those 2 questions? Paano tayo makakalapit sa Diyos na banal? Makasalanan tayo. Sagot? Si Kristo. Isa lang yung sagot. Through faith in Christ. And pangalawa, paano tayo makakapamuhay ng may kabanalan? Short answer? Dahil ang Diyos ay banal, tayo ay iniligtas ng Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan sa lahat ng bahagi ng buhay natin araw-araw. And so as we end, I just want to leave you with 2 reminders. Tungkol sa pagsunod sa Diyos, tungkol sa pamumuhay ng may kabanalan. 2 reminders. Nagaling ito sa Leviticus 22:31-32. So you shall keep my commandments and do them. I am Yahweh. And you shall not profane my holy name, that I may be sanctified among the people of Israel. I am Yahweh who sanctifies you. First reminder is about commitment. Bakit tayo mamumuhay ng may kabanalan? Para saan? Upang maitanghal ang kabanalan ng Diyos. That's the heart of God. Sabi ng Diyos, that I may be sanctified. Banal na yun. Diyos, hindi naman siya kailangan na pabanalin pa. Perfect na yung holiness niya. Ang ibig sabihin lang ng sanctified, yung pinagpipray natin sa Lord's Prayer. Do you wonder ano ibig sabihin ng hallowed be your name? That's an old English word na ibig sabihin ay sanctify your name. Or make your name holy. Teka, banal na ang Diyos. Yes, banal na siya. Pero
kailangan siyang may pakilala, may tanghal kung sino siya. And we live holy lives not to draw attention to ourselves. Para magmukha tayong banal, malinis, okay, sa harap ng iba. It's not for our own glory. It's for the glory of our holy God. So sa buhay natin ngayon, na ipapakilala ba natin na banal ang Diyos? But the way we live our lives, kapag nakikita ng mga kaibigan na natin ng mga non-Christians, o katrabaho natin ng mga non-Christians, do we speak a lie? Sasabi ba tayo ng kasinungalingan tungkol sa Diyos sa paraan ng pamumuhay natin? Number 2, second reminder, last. Dependence. Makakapamuhay lang tayo ng may kabanalan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagpapabanal sa atin. Ito yung promise ni God. Sabi niya, I am Yahweh who sanctifies you. May gagawin kayo. Pero yung promise ni God, I will sanctify you. Yes, meron tayong limitations. Dahil sa kasalanan din natin. Dahil sa imperfections natin. We cannot attain yung perfect holiness na gusto ng Diyos, na required ng Diyos sa atin. Pero dahil kay Kristo, ibinukod na tayo ng Diyos. Ito yung positional holiness or sanctification. Tayo ay mga banal na dahil sa ginawa ni Kristo. Yun yung tingin sa atin ng Diyos. And because of the Holy Spirit na nasa atin, tayo ay patuloy na binubukod sa mga natitira pang kasalanan sa buhay natin. And because of that Holy Spirit, hindi imposible na tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Gagarantyahan ng Diyos, no matter how you're struggling with your sin right now, if you have the Holy Spirit, gagarantyahan ng Diyos na babaguhin niya yung puso natin. Lilinisin niya anuman yung karamihan sa atin. And we will be made to be, gagawin tayo ng Diyos na maging katulad ni Kristo. Unti-unti, araw-araw, gumagawa ang Diyos ng paraan para sa atin. So ang kabanalan at paglago sa kabanalan ay hindi lang posible para sa sinumang na kay Kristo. Ito ay garantisado. Ang Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo ay ang Diyos din na nagpapabanal at magpapabanal sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And that's good news. And that's the message of Leviticus. Let's pray. Our heavenly, holy, and gracious Father, ito po kami ng mga makasalanan, undeserving of your word, undeserving of your salvation. Nagpapasalamat dahil nilinis mo kami, dahil pinatawad mo kami, dahil tinanggap mo kami. At ngayon, Panginoon, nagmamakaawa kami sa iyo. Alam mo, Panginoon, ang patuloy na pakikipaglaban pa namin sa kasalanan. You know how we are struggling every day to love you. To love our wives, to love our children, to love our brothers and sisters in Christ, to love our enemies. So we need your help. We need your help. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan araw-araw. For your glory and for our good, this is our prayer. In Jesus' name, amen.